mahal sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Maligayang pagbabalik. Welcome back po. Maraming salamat. At pwede naman pala na halimbawa tayo ay mga kagawad na nakaisip tayo ng resolusyon o ordinansa na kinakailangan ng budget. Halimbawa mid-year at hindi nakalagay sa pangunahing approved budget, kaya naman pala. Halimbawa, tanong ko muna si Kags Marie. Ako ay Committee on Health o kaya akong author at nais kong maglagay ng pondo o financial assistance para makabili ang ating mga senior citizens ng maintenance meds nila, pagdalaanan ng barangay. Pumunta lang sila sa barangay at kung sila is above 60 or PWD, meron silang kung ano man ang karamdaman nila, meron nakalaan na maintenance meds sa kanila. Pwede pala yun, halimbawa, mid-year kung maisip o patapos na ng taon, naisip ng isang kagawad. As long as merong available funds na pwedeng i-realign or pwedeng pagkuhaan ng budget na hindi nagamit ng taon na yun, pwede yun. Pwede rin sila na through supplemental budget. Supplemental budget. Yes. Pero kasi, it's very Pero that's not the norm, ha? Yeah. Hindi normal yun, ha? Kasi yung sinabi mo, Kags Butch, na for senior citizens, medyo marami yun. Yes. Katulad sa amin, no? Malaking pera. 900,000, 900 yung senior citizens namin. Medyo hindi ka pwedeng bigla magsabi na, magpapadala ako ng maintenance meds o magbibigay ako ng pang-grocery nyo. Sapagkat malaking budget ang kinakailangan. Oo, hindi pwede. Kailangan talaga na pag-usapan nung una pa lamang. Yes. Sa bagay, technical masyado yan, kaya naintindihan natin sina Kags at si Kap. Ako napapatingin talaga ako kay Kags. Hindi, si Kags Marie, sa dati niyang buhay, siya, COA director siya, kaya medyo pwede niyong asahan yung sinasabi niya. Okay, pwede talagang marunong si Kags Marie. Na tayo, na-reincarnate. Ako naman, base lang sa ayoko mademanda ng Commission on Audit. Kaya maingat po ako. Yun doon naman ang sa akin. Ayoko magkaroon ng problema sa pagtutulong ka na nga, madidemanda ka pa. Tama. So, mahirap yun. So, iwasan niyo po yung mga biglaang malakihang budget. Maganda yung intensyon doon sa tanong ni Kags Butch, pero hindi pa pwedeng pangkalahatan biglaan ng nasa kalagitnaan ng taon. So, napaka-importante ng 5-year development plan o ano man ang tawag mo dyan. Kasi, hindi lamang ang kapitan kinakailangan yung mga hagawan, nakalaan na rin pala yung kanilang nais ipapasa na resolusyon o ordinansa nang medyo na ipaplano na for the year. Tama Kasi pagka binigla mo, hindi pwesta hawag. Pagka binigla mo ang kapitan, hahanapan pa ng budget talaga yan. Yes, tama po kayo. Yung 5-year development plan, plus yung budget every year na ginagawa nyo, dapat maganda yung foresight nyo . Dapat na-foresee nyo yung mga pangangailangan ng inyong constituents. Hindi pwedeng humuhugot lang tayo, tapos, ito, gusto ko to. Hindi pwede yun . Mas mahirap po yun. Marami po kayong, prone po kasi yun sa corruption. Yung mga biglaang mga paghugot ng pera at biglaang pagpapaproject. Kahit alam kong hindi kayo nangungurap, pero yun ang iisipin nung mga tao. Bakit ganon? Mga kalaban niyo pa. Yan. Saka at the same time, wala sa ng COA, wala sa requisites o mga requirements ng COA. Yung ganon. Wala sa batas. Yes, basta ako pinaka-i-emphasize ko doon is yung due process. Alam nyo, pagdating naman po sa mga documentations, talagang napaka-importante po niyan. Lalo na pag-usapin ng budget. Yan yung dapat talaga na palaging iniingatan ng bawat lingkod bayan. Hindi lamang naman po ng barangay kapitan lang or ng kagawads. Even SKs, lalo na kayo yung may direct authority ngayon sa inyong mga funds, you have to make sure na kayo po ay liable in every cent na lalabas po na pondo sa inyong mga barangays. Yes. And meron kayong obligasyon na kung ano yung pinlano ninyo, dapat tinutupad ninyo. Kaya nga tayo meron pong mga allocated funds for a certain
committees or meron tayong mga committees pala na pinaglalaanan po ng tamang pondo para from there, makagawa kayo ng mga programa na kailangan talaga ng ating mga kabarangay. Hindi yung gagawa lang tayo ng programa just for the sake na may programa. Ako kasi, I am more of a fan ng gumagawa ng programa na may effect in the future. Or pinakagusto ko talaga yung sustainable projects. Tama. Na talagang pakikinabangan talaga in the long run. Kasi I'm nothing against dun sa mga nagpapa-events, ganito, ganyan. Maganda yon, masaya yon, socializations yon. But at the end of the day, we have to think of something bigger pagdating sa mga constituents natin, sa mga barangays. Kaya yung development fund, Kags, napaka-importante po talaga yan. Kasi yung progreso ng inyong mga barangays ay isa yan sa mga pondo na dapat talaga na napupunta sa mga magagandang proyekto. Ayan, maraming salamat. Very well said. Maraming salamat, Kapitan. Maraming salamat, Kags Marian. Moving on to another topic. Well, 5 araw na lang, 6 na araw na lang, June 2 na. So, doon natin malalaman, from June 2, sinabi na rin ni Comelec Commissioner George Garcia na from June 2 to 30, nag-aabang din ng Comelec kung papasa nga yung term setting. Pero sabi nga nila, prepared pa rin sila at naghahanda sila para sa BSKE December 1, 2025. Now, meron limitaw na issue na nais ko lang tanungin ang ating pong kapitan at ating kagawad. Kasi sabi ng Comelec na tuloy pa rin ang manual counting if ever na matuloy. Pero di nila dinidiscount ang possibility na magkaroon din ng automated counting. Hybrid. Pero kung sakali man na kino-consider nila yon, bilang mga halimbawa, katanungin muna natin si Kapitan, bilang nakaupo, which do you prefer better? Ano mas pipiliin mo, yung manual o yung automated counting? Okay. Kags, which walang Yung ano lang, as yes a or no na politician. sagot eh. Opo. Kasi depende doon sa dami ng botante. Depende doon sa lawak ng barangay. Depende doon sa yung voting population versus yung bumoboto na nakasanayan ng mga tao. Yung gaano karami yung bumoboto. Kasi doon babase kung mas okay ba sa'yo yung manual o hindi. Like, for example, sa akin, kung ako tatanungin nyo, okay ako sa computerized o yung sa hybrid, automated, mas okay ako doon. Kasi, although mabilis na yun sa amin, kasi 4,000 lang naman yung botante ko, 4,800, I don't know kung magpaparihis, kung may magdadagdag na 1,000 pa, pero definitely walang ganon. Or else flying voters yun. So, hindi nagmamaterial yung kung automated ba o manual sa amin eh. Kasi both mabilis. Kaya malaman ng sa amin 7 o'clock alam na eh o 6 o'clock alam na kung sino panalo. Ganon. Kags Marie, ikaw? Ako sa tingin ko, I'll go with Kap Dondon. Kasi sa totoo lang, Kags, ang hirap kasi talaga na mamili dun sa dalawa. For me, personally. Because number one, it will depend on the size ng numbers of voters sa pinag-uusapan natin. Gaya ng narinig natin na sa interview kay Comelec Chairman George, nang sabihin niya na nung nakaraang BSKE, nagkaroon ng hybrid eh. Meron tayong 3 na initial barangays na nagkaroon ng automated counting instead of doing the traditional, which is the manual counting. After an hour, proclaimed na kasi ang bilis ng resulta. Napakaganda. Pero kasi, aside from the budget that we're talking about, masyadong malaki yung pondo na ilalaan mo dito para gawin to sa lahat ng mga barangay sa buong Pilipinas. Yes. Na i-automate mo yung election ng barangay and SK. Pero napakaganda nun. Kasi katulad ngayong midterm elections na lang eh. Napakabilis ng resulta.
compared nung nagbibilang pa tayo ng mano-mano bago maproklama, ang dami pang mga nangyayari na nawala ng kuryente, yung mga ganun na, basta may mga additional scenarios na out of control. So, eto kasing sa BSKE, napaka-limited ng time para sa December, kung if ever matuloy ang barangay and SK elections ng December 1 nga, I doubt it na matuloy yung automation. Saka wala pa yatang batas. Yes, Yeah. kailangan ng batas talaga. Kailangan ng batas. Isa pa yun, number Wala pang 1. batas. Kailangan yun. So, Pero yung- ang sabi naman ni COMELEC Chair George na ready sila. Even though na may BARM elections, ready sila Oo, for kasi yung BSKE. BARM, Mindanao lang naman yun eh. Yeah. Doon lang sa Mindanao yun. Kasi Hindi yun yung issue isa sa mga ginagawang dahilan Oo, na hindi. magkakaroon pa ng eleksyon ng BARM ng October. So, paano magkakaroon ng BSKE? Nasa Mindanao Pero yun. tandaan nyo, napakagaling po ng ating COMELEC Chairman George Garcia when it comes to handling and tasking his people. Sinabi nga niya na hindi lang kami ngayon nagtrabaho. Sinimulan na po namin yan. Nag-delegate na kami ng tao, gumawa na kami ng task force for that specific Tsaka may budget. elections. At available yung budget. So ngayon, talagang hihintayin na lang talaga natin, Kags, is yung June 2 to 13 na medyo crucial kasi kung maipapasama ba to. May mga hearsays kasi napakarami mga kabarangay. Pero alam nyo, ang pinakamaganda dito sa barangay tayo, meron kaming tinatawag dito na fearless forecast. At dahil ako ang kausap nyo po ngayon, at ako ang nagsasalita, ako po ang magtatanong sa kanila ngayon kung ano ang sa tingin nila na possible na mangyari ngayong June 2 to 13. Kung ito po ba ay maaaprobahan, mapag-uusapan ba to or hindi ba to mapag-uusapan or mawawala na lang ba to ng parang bula? So ngayon unahin natin syempre ang ating pambansang kagawad na si Kags Butch Serrano. Magaling din tong ganun ng question. Question mo yun eh. Pero talaga na ganun talaga ni Kags Bali sa atin. Pero well, to answer you, masyado nang malapit yung June 2 para mag-fearless forecast mo ako. Kasi marami na tayong nabanggit from the past shows na okay, ganito, ganyan. Tapos alam niyo naman, kahit na anong banggitin natin, yung mga politiko pa rin na nagsasalita na wala nang eleksyon, di ba? Na alam niyo naman po yun, wala nang ganito, wala nang ganyan. Pero, tahimik ngayon. Nandiyan na kasi yung June 2 para mag-fearless forecast pa tayo kung tuloy man o hindi ang eleksyon. Masyado nang cutting it too close. Pero ako, lahat nasabi ko na po, yung pros and cons, at saka kung matutuloy o hindi, nasabi na po, kahit balik-balikan nyo po, hindi nyo malalaman kung ako ba ay pro o con o kontra dyan o ano, kami po ay nagre-report lamang din eh. At I think, magiging exciting tong Coming next week. 2 weeks Yes. natin. Matagal-tagal na abangan yan. At alam natin na paano ba mag-live? Gusto ko sana naka-live din tayo habang inaabangan natin yan. Pero Pag-usapan pag-aaralan natin po mamaya. natin yan. Pag-uusapan natin. Ayun po yung akin. Too late na ho para mag-fearless forecast pa. Ayong maging killjoy sa ibang sasaya o killjoy sa nais na matuloy. Alam niyo po yun. So, we will wait and see na lang po. Ilang araw na lang po ang paghihintayin natin. Kap, ano ba ang feelings mo dito? Oo, wala yan. Anong wala? Wala yan magagawa kung mag-fearless forecast tayo. Wala na. Wala na. Akala mo kung ano yung wala yan, ha? It's out of our hands na. Wala na. Out of our control. Simula't umpisa naman talaga. Talagang it's out of our control. Ang tayo dito sa barangay tayo, we just wanted to make them feel na kung ano yung mga nababalitaan natin at tamang mga balita ang ipinapaabot po namin sa inyo. Kung ano yung mga pinaka-latest updates patungkol dito sa term setting dahil gaya nga ng sabi natin dito sa barangay tayo, we wanted to become the platform ng mga barangays. And this concerns the barangays. Kaya po nandito kami nila SK May Salazar, Kags Butch, Kap Dondon para ibigay po sa inyo kung ano yung mga recent updates. Pero gusto lang din po namin linawin na wala po sa amin dito ang talagang may say kung tutuloy ba yan or hindi. Kumbaga kami po ay nagde-deliver lang po sa inyo kung ano man po yung mga
bagong nasasagap ng mga balita para kayo po ay maging updated at iba ang may alam. Lagi po nating tatandaan yan, mga kabarangay. Anyway, hopefully, meron din kayong natutunan sa legislative process kasi nakikita niyo yung andal ng bill sa Senado. I'm sure maraming sa atin ang natuto na ganito pala magpasa ng batas, ano? Ganito pala. Nakikita nyo kasi, so yun ang talagang tinutukan natin. Small scale lang, no? Yes. Micro Well, lang. next week, nandito po tayo at kalagitnaan na yun ng first week ng 2 weeks na inaabangan natin. So, tingnan natin kung may balita po tayo. Anyway, meron pong pagbati lamang si Cap Dondon tsaka si Kags Mali. Pero bukod dun, excited ako next week sa hanggang June 12. Excited ako dyan. Tuloy o hindi? Binabati ko po ang kagawad ng Barangay Mauway, si Kagawad Bernie Evangelista sa kanyang birthday po niya ngayon. At si Kags Marie naman, babatiin yung anak. Siyempre, binabati po natin ang napakasipag at kaibigan natin talaga yan. Simula SK Federation President pa po siya before ng Mandaluyong. Ngayon po, siya na po ang kapitan po ng kanyang papa. So, happy birthday po, Tito Bernie. Ayan, napakagaling ng mga pagdating sa liderato ng Mandaluyong sa mga barangays. Yan, matagal na silang magkakasama nila, Cap Dondon. And also, sasabihin ko na rin, Kags. Yes. Binabati ko po ang buong Team Pag-asa, ang atin pong newly elected congressman ng Parañaque, District 2, Congressman Brian Yamsuan, ang atin pong Vice Mayor-elect, Benjo Bernabe, ang atin pong mga konsehal ng District 1, si Konsehala Shanine May Olivares, sa District 2 naman po si Konsehala Tess De Asis at Konsehal Binky Favis. Congratulations po sa inyo at excited na po ang buong lungsod ng Parañaque para sa tunay na pagbabago. Ba't mo yung anak ni Bernie? Hindi mo sinabi kung sino. Kaprens. Oo nga pala. At syempre, bago ko po batiin ang ating ka-friends, gusto ko munang magpasalamat sa Barangay Namayan kasi we were there yesterday sa Thanks, inyong mga Kap. tanods na nag-assist po sa amin kasi naligaw ako kahapon. Maraming salamat po. At syempre, binabati ko po ang ating kaibigan, ang ating po kasalukuyan na Kapitan Mark Reniel Renz Evangelista. Kompleto. Maraming salamat. Sige. Kap, maraming salamat sa Kiswi Pata kahapon. At sana, SK May, pagaling ka at bumalik ka na next week dahil marami tayong pag-uusapan. Mga kabarangay, huwag niyo po kaming iiwan sapagkat exciting na po ang ating pong mga pag-uusapan. Dito po lahat yan. Sa barangay tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, wow. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay